sa YouTube. Para ang mga video na nasa YouTube lahat. Opo. Nakaipon po. Nakaipon po. Mag-subscribe pala si ano, no? Wala na mata YouTube. Wala yata YouTube. Wait lang, off ko lang ito ang ano. Sige, salamat po sa ating lahat mga kapatid. Sa Lucas 12, ito po yung mababasa po natin. No? Babasahin ko po ang Ebanghelyo ni Lucas, chapter 12. At basahin ko po yung verse 13, ang sabi po dito, at sinabi sa kanya ng isa sa maraming taong naroon, Guro, iutos mo nga sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapwat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tigapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Inisip niya sa sarili niya na sinasabi, ano ang gagawin ko? Wala akong mapaglalagyan na ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking bangan, gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming panahon. Magpahingalay ka na, kumain ka, uminom at matuwa ka. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nahaling. Hihilingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay kanino kaya mapupunta? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakainin kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong dadamtin. Sapagkat ang buhay ay higit kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Wariin ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik, hindi sila naggagapas, ni walang bangan ni kamaligman. Ngunit sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kahigitan ninyo? Gaano kayo kahalaga? Mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Okay po, no? Ito po yung nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo na yung ating narinig tungkol sa kahalagahan po ng pagiging mayaman sa pananampalataya, no? Kasi po ang paksa po na ibinibigay po sa mga partners ng CCT ngayon Mami, yung tinatawag na kahalagahan ng pagtawag po ng Diyos, no? Yung kanyang pagtawag sa atin para ibigay niya yung pananampalataya na kailangan natin. Ngayon po, gusto ko lang pong magbigay ng paksa na connected po doon sa pananampalataya, no? Kasi ako po naniniwala na kapag pananampalataya ang pinag-uusapan, isa sa mga bunga ng tinatawag na taong may takot sa Diyos ay nagpapakayaman siya sa mga bagay ng Diyos, no? Meron po akong binasa sa inyo na sitwasyon na nang ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral, may isang lalaki na sumagot sa kanya. Sabi sa kanya, Panginoon, pwede po ba na pagsabihan niyo yung kapatid ko na ibigay na bahagi na naman ako ng mana? Inangkin niya nung parang ganon. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ako pwede na gawin yung abogado. Sabi niya, no? Ang kakaiba rito, mga kapatid, no, ayaw ng Panginoong mangialam sa nangyari doon sa lalaki na yon. Kasi po, may gusto ang Panginoon na bigyan ng halaga ng mga tao noong panahon siya ay nangangaral, no? Kasi noong panahon na yon, ang kanyang daladalang mensahe ay ang tao ay magkaroon ng tinatawag po na interest, no, sa mga bagay na makalangit, no?
At ito po yung gusto ng Diyos na tutukan ng tao, no? Dito sa lupa, alam natin na pagdating sa issue ng bahay, mana, lupa, pera, nag-aaway-aaway ang mga tao, mami. 'Di ba ganon, no? Pero pag namatay na tayong lahat, wala na, tapos na. Ano yun po yun, ano? Ang ano rito, ang mahalaga, yung mga bagay ng panglupa, pinag-aawayan ng tao. Pero hindi natin pinag-uusapan kung ano ba yung nasa kabila, no? Yung mga bagay naman ng langit, no? Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, mas tutukan natin kung ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari, no, sa buhay natin, no? Kasi kadalasan ang tao, kaya tayo mami, kaya tayo nagkakaroon ng problema, no? Kasi ang tutok ng tao lagi yung mga makalupang bagay, no? Yung which is mahalaga naman talaga, pero mas may mahalaga pa sa mga bagay ng lupa, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo, yung pag-alalay ng Diyos sa atin, no? Yung kanyang kalooban na mangyari sa buhay natin, no? Kadalasan ang tao, ang kanyang focus kasi lang, no? Dito lang sa mundo. Paano mamuhay para pag wala na okay na, no? Parang gano'n, no? Para bang ang binibigyan lang natin ng pansin yung pamumuhay sa mundo. Pero sabi nga ng Biblia, natatapos yung buhay natin dito. Pero nagpapatuloy sa kabila. Sabi ng Bible kasi, mami, ang buhay natin ay nagpapatuloy sa kabila, no? Kasi may sinabi ang Biblia na may buhay na walang hanggan na inilaan ang Diyos. May sinabi din ang Bible na may buhay na papunta sa kapahamakan. Na kung saan ang sabi, marami ang taong naroroon, no, na magdurusa sila. So, sabi ng Panginoong Jesucristo, ito yung sinabi niya, no, na sabi niya rito, mag-ingat tayo sa kasakiman. Sabihin nga po natin, kasakiman. Ayan, ano? Ano po ba yung kasakiman? Ang kasakiman po, ito po yung isa sa mga problema ng tao, no, mami? Yung para bang ang tao po, walang kabusugan, mami, no? Halimbawa, mayaman ka na. Sa totoo po, ang tao talaga walang kabusugan, no? Yung ating pagnanasa na magkamal ng maraming bagay, walang katapusan yan, hanggang sa, kumbaga mami, ugali na ng tao, no, na hindi tayo nakokontento, at ito ay isang uri ng kasalanan, no? Isa itong bagay na mali sa atin, na gusto nating magkaroon pa ng magkaroon, pero ang Diyos, ang gusto niya sa atin, matuto tayong magpasalamat sa kung ano ang meron sa atin ngayon, no? Maliit man o malaki, no? Sabi nga po ang pagiging kontento ay isang uri ng virtue. Ibig sabihin po, pagiging marunong, no, kapag tayo po ay marunong makontento. Yun dito po sa Biblia may sinasabi na itinuturo na maraming taong sakim, no? Ganid, no? Nasa kanila na ang lahat pero gusto pa rin nilang magkamal, no? So, malaking problema to, mami, no? Kasi kaya ang tao hindi nauubusan ng problema, no? Yan ang problema po, no? Kasi hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, hindi rin tayo marunong humawak ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin, ano? Ang ginagawa ng tao puro lang pakabig. Pero hindi natin iniisip, ano bang layunin? Bakit ba ibinigay ng Diyos sa akin ito? Para ipaglingkod. Ganun, mami, ang buhay natin, no? Paglilingkod, no? Hindi po tayo nabuhay sa mundo para sarilinin yung mga bagay-bagay. Hindi po ganun eh. Kasi sabi nga ng Biblia, nilikha tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at magandang relasyon sa kapwa. Ganun yun, mami, no? Pero kung sisirain natin yun, hindi natin nasusunod ang Diyos. Ayaw ng Diyos. No? Yun po yun. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, mag-ingat tayo sa kasakiman sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon tayo, no? Kumbaga, mami, wag nating isipin na ay maraming tao na mas pa sa akin mapera, di ba? Siguro mas mahal sila ng Diyos, hindi totoo 'yon, no? Kasi, mami, sabi nga ng Biblia, hindi nasusukat sa dami ng salapi o kayamanan kung ang isang tao ay pinagpala, no? Ang totoo pong pinagpala, mami, kung tayo po ay nakakasunod, no, sa gusto ng Diyos, no, sa kalooban niya. Yung po, no, hindi pinag-uusapan dito kung marami kang pera, hindi ganoon, no. Maraming, sabi nga, tulad ng kwento rito ng Panginoon na may isang mayaman na ang sabi niya, hindi siya nakontento, mami. Nagpagawa pa ng
mayaman na siya, pero nagpagawa pa ng malaking kamalig. Sabi niya, ipunin lahat ng nandyan para wala na akong problema sa mga darating na panahon. Ano? Kumbaga, mami, hanggang sa pagtanda ko na, hindi na ako mamumroblema pa. Kayahay na siya. Opo, hayahay na. Kaya lang, sabi ng Panginoon sa kanya, pag dumating na yung pagkuha ko sa'yo, sabi ng Diyos, saan kaya mapupunta yung mga inimpok mo? Gano'n, no? So, ibig sabihin, hindi niya ipinaglingkod. Hindi niya ipinaglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa, no? Yung mga biyaya ng Diyos. Kaya, sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal. Kasi, mami, yung layunin ng Diyos, hindi niya nagawa, no? Binigyan siya ng Diyos ng kayamanan, pero naging siyang sakim. Kaya, mami, ang mangyayari, pag namatay yung taong yon, tiyak ko hindi pupunta sa langit yun kasi namatay siya nang hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kayong mabalisa, no? Sabi ng Panginoon, kung ano yung kakainin nyo, sabi niya kung ano yung ating dapat kainin, inumin o idamit, sabi ng Panginoon kasi alam niya ang kailangan natin, no? Sabi nga ng Panginoon tingnan niyo yung mga ibon, sabi niya nabubuhay sila. Hindi naman sila nagtatrabaho. Apo, no? Parang ipinakikita sa atin na ang Diyos, alam niya yung kailangan ng tao. No? Alam niya yung kailangan natin. Bagamat tayo nagtatrabaho para mabuhay, pero ang nagbibigay pa rin sa atin ng biyaya, ang Diyos pa rin. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao, mami, na, kaya ako nagkapera kasi nagtrabaho ako, masipag ako, o magaling ako. Pero ang totoo nun, mami, ang nagbigay ng lakas sa atin ay ang Diyos. Opo, para makapagtrabaho, para makagawa. Maraming taong sakim kasi ang akala nila dahil sa kanilang kasipagan lang, dahil sa kanilang diskarte kaya sila nagkapera o yumaman, ang hindi nila alam, pagpapala ng Diyos yung dahilan kung bakit tayo nakakapagtrabaho, kung bakit tayo buhay pa, kung bakit tayo nakakagawa. Kasi sabi ng Diyos, kasi nandito ako, nagbibigay ng buhay sa inyo. Pero sabi ng Diyos, kung hindi nyo ako kikilalanin at magiging lang kayong sakim, ang akala nyo, kayo ang dahilan kung bakit kayo nagkapera, sabi ng Diyos, hangal. Sabi niya, no? Kaya, mami, maraming taong hangal. Ibig sabihin po ay, hindi nila nalalaman yung kanilang sinasabi o yung kanilang prinsipyo kasi hindi nila kilala ang Diyos, no? Kaya mahalaga po sa panahon natin ay gayahin natin yung mga totoong Kristiyano na nagtitiwala sila sa Panginoon sa lahat ng kanilang ginagawa, kaya sila pinagpapala, no? Kaya ang pagpapala hindi po yan hindi sukatan na marami tayong pera ay pinagpapala. Mami, maraming taong may pera pero ang buhay nila ay miserable. Mami, ano? At ang kayamanan po, sabi nga nauubos at may katapusan, no? Pero yung nagbibigay ng biyaya hindi natatapos, no? Ang Diyos po 'yon, no? Siya po ang dahilan kung bakit tayo may biyaya Sa Kanya naman galing lahat. Amen po ba mga kapatid, no? Galing lahat sa Diyos. So hanggang dito tayo, mami, sa pinag-aralan natin. Baka may gusto kayong sabihin o itanong. Mahal, baka may isususog ka sa binasa natin, ano? At pinag-aralan ngayong hapon. Yun po. Ayun na. Ay, sa akin lang naman. Yun yung purpose